John 14 verse 12. Akala ko nagkamali ako eh. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me. So, he's referring to the believers, the Christians, sons of God, the sheep. They are referring to people who know God. Period. Tayo ba yon? Kasi kung tayo yon, pansinin nyo, merong katangian ng mga anak ng Diyos na dapat obvious. Ano yun? He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Hello? Speaking of reflection. Yung gawa na ginagawa ko ay gagawin din niya. Sino man sumasampalataya sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Ito yung maganda. And greater works than this shall he do. Because I go to the Father. Sa akin, medyo inunawa ko yan ng konti kasi ano ibig sabihin nun? Madadaig pa natin ang Panginoon sa ginawa niya? Posible ba yun? Hindi naman. Hindi natin siya madadaig in terms dun sa kakayahan. Pero madadaig natin siya in terms dun sa kapanahunan. Kasi ano yung reason niya? Sabi niya, greater works shall he do because I go unto my Father. Kasi malapit nang mag-expire yung pwede niyang gawin kasi pabalik na siya sa Ama. Pero tayo, magpapatuloy pa. Kuha! Mas marami pa siyang gagawin. Hindi siya greater in the sense ng quality, ng quantity. It is greater because of the continuity. Kuha! So, ano pinag-uusapan dyan? Works. Hello, kumusta naman tayo? Hindi natin pinag-uusapan dito yung trabaho, yung occupation mo. Hindi, ang pinag-uusapan natin dito, buhay. So, greater works. Verse 13. Ayan. As a result ng pagpapagamit natin sa Lord, ginagamit ng Lord yung buhay natin, at mas higit pang mga gawa na magagawa natin kasi paalis na ang Panginoon, iiwanan na tayo, yung mga gawa niya, tayo magpapatuloy. Kasi, of course, during that time, mga apostles yung kausap niya dyan. Ako, matatapos na kasi babalik na ako sa Ama, pero kayo, magpapatuloy pa at mas marami pa kayong gagawin. Yun yung ibig sabihin ng greater works. Ito, kasama sa paggawa natin sa Panginoon, ay yung pagtitiwala natin sa Diyos na siya magkakaloob ng lahat ng kakailanganin natin sa ating buhay. Tama? Whatsoever you shall ask in my name, that will I do. Kasi maiiwan ko kayo magpapatuloy ng gawain, ano man ang kakailanganin nyo, hingin nyo, bibigay ko sa inyo. That's a promise. Hello? At siya nagpauna, siya nagsabi, to comfort us na ano man ang kakailanganin natin sa buhay, hindi niya pagkukulangin. What? Ba't kailangan niyang gawin yan? God's glory. That the Father may be glorified in the Son. Balik tayo, Philippians chapter 2, verse 15.
among whom you shine as lights. How is that possible, Pastor? Kasi kung babalikan niyo yung verse 15, that you may be blameless and harmless. Kasi if we strive to be blameless and harmless, we will shine as lights. Di ba? That's logical. Kaya dapat meron tayong ganung direksyon. Kasi yun ngayon yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Yun yung pag-uusapan natin. Paano natin ma-maintain yung direksyon niya? Ma-maintain natin yung direksyon na yun by maintaining the right decision. At ngayong umaga, yun yung pag-uusapan natin. How can we make the right decision? To be harmless and blameless. Kasi, if that's the case, we will have the right discretion. Magiging maingat tayo. Hindi ka sagot ng sagot. Hindi ka oo ng oo sa lahat ng imbitasyon sa'yo. Magiging discriminating ka. Teka muna. Pwede ba ipag-pray to? At hindi masama mag-pray, ha? Kung naman, pakipot ka pa, okay lang, pakipot. That you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke. How do we do that? How do we maintain good works? How do we make our light so shine? There are 3 things involved. Number 1, by being intentional. Yun na naman, ginamit na naman ni Pastor yun. Sa verse 12 yun eh. Magiging obvious yung good work sa buhay natin if we are intentional enough to do good. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Kasi yung intentional, parang ano yan eh. Sa basketball, pag tinawagan ka na intentional foul, sinadya. Hindi mo lang nasiko. Siniko mo. Hindi mo lang napatid. Pinatid mo. Kuha? Balik na rin natin. Hindi na aksidenteng nagawan mo ng kabutihan. Hindi. Sinadya mong gawan ng kabutihan. Hello? Kung Kristiyano ka, oportunista ka, wala kang hiya, adik ka. Doon sa malisyoso, galit agad sa akin yan. Pastor, ginagamit yung mga terminology. Sa Bible eh. Di ba? Sino yung they have addicted themselves in the work of the ministry? Sino yun? Kalimutan nyo na. Si Stephanas. They have addicted themselves in the work of the ministry. Kaya kung Kristiyano ka, adik ka dapat. Ba't kung sinabi ko? Yun yung ibig ko sabihin ng intentional. Ano ba katangian ng isang adik? Palaging gustong makatake.
Diba? Of course, negative yung connotation nun. Pero I'm speaking about the positive application. Bakit siya adik? Hindi siya mabubuhay na hindi naglilingkod sa Lord. Hinahanap-hanap ng katawan niya ang paglingkod sa Lord. Are you that intentional? Yun yung madalas kulang sa maraming nagsasabing Kristiyano sila. Maglilingkod kung kailan gusto. Kung kailan maluwag. Look at verse 12. Tingnan nyo how intentional this is. Wherefore, my beloved, as you have always, hello, basahin nyo, as you have always, asan na intentional diyan, Pastor? Yung obeyed. Ba't siya nag-intentional? Always. Yan yung susunod ba ako sa Lord? Hindi na nag-iisip yan. Susunod na yan. Hello? Kaya kung may nagyayaya sa'yo na alam mong hindi tama, nag-iisip ka pa. Bakit? Kasi you are always intentionally good. Okay ba yung point? As you have always obeyed. At alam mong intentional ka, kung yung gagawin mong tama, gagawin mo na kahit walang bantay. You know? As you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Kasi Kristiyano ka ba? Kung mabait ka lang, tuwing may nakakakita? Mabait ka lang pag nandiyan si mama, si papa? Is our goodness intentional? Kasi yun yung missing link or missing part or missing element among many modern Christians nowadays. Kaya pagka sinabing, atin lang ha, walang makakaalam. Ang tawag ko doon, selective goodness. If a thing is worth doing, it is worth doing well. Hello? And if a thing is worth doing, it is worth doing well. It is worth doing intentionally. Huwag ka magdalawang isip. Yun yung ibig ko sabihin yan. Huwag mo nang pag-isipan. Gagawin ko ba? O ito, example. Mag-iwalayin tayo ngayon. Bye-bye! Usually, we say, see you on Sunday. See you next Sunday. Tama? Tanong, do you have to say that? No. Kasi bakit? Kasi automatic dapat pabalik ka. Di ba? Hindi mo na kaya na ipaalala. Oh, Simba Sunday, ha? Hindi na inuutos yun. Alam nyo, yung ini-invite, visitors are invited. But members are expected. Ay, nako. Intentionally. And as you have obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Intentionally.
God is the one who is at work. Kaya, God is glorified in our good works because it manifests His grace and His goodness in our life. Kaya wala tayong tigil ng pasasalamat. Patuloy na nagpapasalamat, patuloy na nagpupuri. Kasi the more na nagpapagamit tayo sa Lord, the more na nagagamit tayo, the more na nasisiyahan tayo. Naalala niyo yung verse 17 and 18? Naalala niyo yun? Medyo matagal-tagal na eh. Pero 17, the feeling is mutual. Naalala niyo? Nasisiyahan ka sa ginagawa mo kasi alam mong nasisiyahan ang pinaglilingkuran mo. At habang nasisiyahan ka sa ginagawa mo dahil nasisiyahan yung pinaglilingkuran mo, nasisiyahan yung kasama mong naglilingkod. The feeling is mutual. Ito ngayon yung tanong. May ganun ba tayong damdamin? Nasisiyahan nga ba tayo? Hello? When I say nasisiyahan, it's not just emotion. Pag pinag-usapan natin yung nasisiyahan, yung rejoice and rejoicing, ang pinag-uusapan natin dito is our motivation. Magkaiba ba yun? Magkaiba yun. Kasi emotion can be fleeting. And it can be changing. Pwedeng nababago yan. But motivation is constant. What motivated you in the first place will continue to motivate you till the end. Hello? Kaya yung paglilingkod na going through the motion, na may nai-involve na emotion, does not necessarily mean may motivation. Tama? So, intentional. Yung nakafix yung mind mo, linggo bukas, magsisimba ko. Araw ng pagsamba bukas, kaya gabi pa lang, naanda mo na yung susuot mo. So you're preparing mentally, you're preparing physically, you're preparing emotionally, you are making yourself excited. No, sisimba na naman ako. Yes! I was glad when they said unto me that I was going to the house of the Lord. Alam niyo ba tayo tinatamad sa pagsisimba? Bakit nga ba? Kasi we're not intentional. Nakita niyo ba yung kahalaga ng pagiging intentional? Kasi kung intentional ka, may makikita kang direksyon, may makikita kang decision, may makikita kang design. Nagabi pa lang, inahanda mo na yung susut mo. At dahil dito ako natulog, kagabi pa lang, inanda ko na yung toothbrush ko. Siyempre, ginamit ko muna bago matulog. Not unless, di ka nagtutoothbrush sa gabi. Pero dahil inanda ko na yun, isinama ko na yung shampoo, sinama ko na yung sabon, sinama ko na yung pati yung suklay kasi sa edad kong to, madalas kong nami-misplace yung suklay. Hindi ko alam bakit. May buhok pa naman ako. Pagkakanapin ko, saan ko na ilagay? Minsan nakalagay pa sa buhok. Kapag humarap ako sa labi.
Being intentional is to be motivated. Kaya pag intentional ka, makakaasa ka, motivated ka. Okay ba? Mahalaga ba yung pagiging intentional? Is it good? Yes, it will produce good works. Pag intentional ka, magpapakabuti ka, magpapakabait ka. Maganda ka makisama. Maganda ka pakibagayan. Why? Kasi maganda relasyon mo sa Diyos. Di ba? Kasi verse 17 and 18, kasi pinaglilingkuran ko siya, gusto ko siyang pasayahin, at dahil napapasaya ko siya, sumasaya ako. At dahil sumasaya ako, lahat ng mga nakapaligid sa akin, sumasaya. Di ba? To the point na yung pagiging masaya, sumasayaw na. Dahil masaya tayo. Gusto ba natin yon? Pero ba't ganun? May mga linggo, pag magsisimba ka, buwisit kayo lahat. Isa lang yung nagising ng hindi tama, nandamay. Tama ba? May ganun ba? O, yung iba, nangingiti ng palihim. Okay lang, lakihan mo na yung ngiti mo kasi tanggap natin yan, kasi nangyayari yan. Ang ganda-ganda ng espiritu mo, sinira ng kung sino. Pwede ba yun? Kaya napakalaga ng pagiging intentional. Ang bahala kayo dyan, basta ako, magsisimba ako. At habang nagpe-prepare ka, before you know it, nakakatak mo na yung isa. Sige, sama ako, mami. Bilisan mo. Baka mali tayo. Being intentional. So, nakuha na yung point. Kasi baka hindi natin naintindihan yung meaning ng word. Kaya, as we have always obeyed, not as in my absence only, but now much more in my presence. Mahalaga ba yun? Hindi lang yung pag hindi nakatingin, hindi lalo na ako nakatingin. Pagigihin mo. Intentional ka na pinapakita mo yung excitement mo. Habang nakikita ko kanina nagkakamayan tayo, may mga nagyaya ka pa, dumulundag pa. Speaking of being intentional, hindi mo lang ipinapakita na masaya ka, na nakita mo siya muli. Kundi ipinadadama mo pa. Hello! Di ba? Magandang makita. At the same time, magandang maramdaman. Kaya yung pakikipagkamay. Iba yung inabot lang yung kamay na malamya. At iba yung pinisil ka pa. And by the way, medyo masakit yung joint ko rito. Hindi ko alam, makarayo man na to. Pero kapag pinisil, hindi naman ako nagre-reklamo. Pero ipinadadaman nyo lang na excited kayo makita ako. Kaya lang, may katpumbas yun. Aray. So, speaking of being intentional, 2 Corinthians chapter 4, verse 5 to 6. Ina. 2 Corinthians chapter 4, verse 5 to 6. Tingnan nyo. This is being intentional. For we preach not ourselves, but Jesus Christ the Lord. And that's the reason kung bakit every time makakarinig kayo ng preaching na kinukondem ang sin, nililift up ang holiness, kasi that's the theme of Christ. Hindi mo pwedeng i-preach si Christ na kinokondone ng kasalanan. Tama? So, and ourselves as your servants for Jesus' sake. And bakit sinabi ni Paul yan? Kasi intentional service
is having the mind of a servant. Kaya ka naglilingkod. Bakit? Lingkod ka eh. Kaya ako nagpipreach ng ganito. Bakit? Si Kristo pinaglilingkuran ko eh. Kaya kung ang gospel mo is prosperity, hindi si Christ ang pinangangaral mo. Bakit? Kasi kung si Christ ang pinapangaral natin, si Christ nang sapat na. So that's being intentional. Verse 16, Philippians 2:16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither have labored in vain. Because the preaching of the cross is intentional, wala tayong ibang ipinapangaral kundi ang salita ng Diyos. Kaya motto natin, what's our motto? We preach nothing but the Bible, nothing more, nothing less, nothing else. Because that is what we are holding forth, the word of life. Secondly, how do we maintain shining as lights? That they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. By being intentional. Secondly, by being inspirational. The key word is inspiration. Gagamitin ko yung idea of being inspired. For it is God which worketh in you both to will and to do of. That's the inspiration. Sino gusto nating pasayahin? Kaya ang Panginoon, pag gumawa siya, may ginagawa siya, may binibigay siya, para siya mapasaya.